Datnan namin na sobrang ganda talaga. Hindi ko alam, pero ako lang ba yung tumatanda na mas na-appreciate ko talaga yung simpleng sunset. Napakatahimik dito sa lugar namin at maganda yung mga view dito. Minsan lang kasi ako makakita ng ganitong view dahil busy lagi sa duty. Tas pag off duty naman, mga ante, bumabawi yung katawan ko sa tulog. At tanghali na ako gumigising dahil sa sobrang pagod. Kaya pag may pagkakataon nakakita ko ng magagandang view, gusto ko talaga siyang i-appreciate. So ayun na nga, mahaba yung biyahe na ganap natin talaga today dahil pupunta kami ng Tiwi Albay. Nakasanayan na kasi ng mga tao dito sa Bicol na pupuntahan talaga yung Tiwi Albay. Pero first time naming makasama kaya medyo excited ang Although kalahati ng excitement ko is antok pero bawal tayo matulog dahil magagalit yung driver. Dapat mga July or August pa sila pupunta pero dahil nagkaroon tayo ng konting budget ngayon, sinunggaban na natin at sumama tayo. Mga ante, alam nyo naman, pag may budget na dumating, wag masyadong patagalin, baka mabuhubos sa bills. At syempre, ang driver natin for 2 days ay walang iba kundi ang asawa ko, sis. Palakpakan natin mga sis dahil official driver ko talaga to sa motor, tricycle, pati sa kotse. At ako, passenger princess muna tayo mga sis. Pero yung passenger princess na may hawak na bag, bantay bata, mga taga-abot ng pagkain at taga-sabi ng ingat ka dyan kahit wala namang ambag sa pagdamay. Pero grabe talaga yung view na nadadaanan namin. Sobrang gaganda. Sinasabi ko sa inyo mga sis, pag na-try yung daanan dito sa Bicol, yung mga ganitong view, so ayan, pasilip lang muna grabe, tayo. Sobrang ganda, may dagat, may nature, tapos napaka-fresh ng hangin. Parang hindi po talaga siya napupul. Yung tipong mapapatitig ka na lang talaga sa bintana at hindi ka magsasalita dahil sa ganda ng lugar, napakatahimik pa. Sobrang ganda dito mga sis. Kahit makita nyo yung mga kahoy, parang kumpleto pa sila para wala. Ganitong lugar yung magandang bisitahin kasi sobrang ganda talaga as in. Nakakawala ng stress. Di ko ma-explain pero may mga lugar talaga na kahit simpleng tanawin lang, parang gumagaan talaga yung pakiramdam. Parang sandaling pahinga sa magulong buhay, char. At ang sarap sa piling na makakita yun ng lugar na ganito na hindi mo masyadong nadidiscover or dinadagsa ng mga yung tao. Yung tipong pure lang at tahimik. Tapos ma-appreciate mo talaga yung ganda. By the way mga sis, medyo masama pala yung pakiramdam ng anak ko dito dahil hinihika so, napakatahimik ng anak ko dito. Super behave niya. As in, hindi talaga siya makulit ngayon. Medyo maputla pa nga siya dyan. Kaya habang nasa biyahe kami, medyo worried din talaga ako bilang magulang. Alam niyo naman yung pakiramdam na gusto mo lang ikaw na lang yung makaramdam ng sakit, wag lang yung anak mo ganon. Kaya kahit nakakapagod at napakalayo ng pupuntahan namin, gagawin mo pa rin talaga ang lahat para sa anak mo din. Kasi bilang magulang, iba talaga kapag anak mo ang pinag-uusap. At finally mga sis, medyo malapit na kami sa lugar na pupuntahan namin, pero nag-stop over muna kami dito kasi in-appreciate muna namin yung lugar, napakaganda. And finally, nakarating na kami dito sa simbahan na dinadayo sa Tiwi Albay. So, ayan, ang pinakarason kaya kami pumunta dito ay para sa anak namin kasi lagi siya nagkakasakit. Kaya gusto namin siyang maisimba, maipagdasal at humiling na magandang kalusugan para sa kanya. So, may part 2 yung mini vlog natin mga sis. Ayun lang muna. Bye!